Ang balita natin ngayon mukhang itong San Miguel Beer ayon dito sa mga insiders dun sa kanilang kampo ay gumagawa daw ng paraan para makuha itong si Cedric Bearfield mula dito sa Blackwater Bossing. Ngayon, alam natin na itong si Cedric Bearfield yan ay nandito sa, of course, Blackwater nga at yan ay nasa kampo ng MVP Group. Pero willing daw ang SMB na magbigay ng 3 kapalit para dito kay Cedric Bearfield. At ang tinutukoy daw dito ayon dun sa mga insiders ang ibibigay daw ng San Miguel Beer na kapalit dito kay Cedric Bearfield ay itong si Jericho Cruz at ibibigay din nila si Jeron Teng plus isang first round draft pick. Itong si Jericho Cruz ay kapipirma lamang ng 3-year extension dito sa SMB pero posible na sign and trade ang mangyari dyan. Ibig sabihin, pipirma ng kontrata pagkatapos ay iti-trade din katulad nung nangyari dito kay Mac Bello noong pumirma ng 3-year contract dito sa NLEX sa Blackwater pagkatapos tin-rate sa NLEX. Ganyan din ang nangyari kay Calvin Abueva noong binigyan ng kontrata ng Phoenix ng maximum pagkatapos tin-rate sa Magnolia. Kung sakasakali na makuha ng San Miguel ito si Cedric Bearfield, masusolve na yung problema nila pagdating dito sa point guard. Dahil nakita naman natin ang ginagawa ng mga ibang teams pagkalaban ng San Miguel. Pinapabayaan nilang tumira sa labas itong si Chris Ross dahil ito ay hindi nakakashoot. Kaya nga itong si Wami Tiongson ay kinuha ng San Miguel. Pero apparently gusto ng San Miguel na kumuha pa ng iba pang mga guards na nakashoot katulad nitong si Cedric Bearfield. At kapag nagawa yan ng San Miguel Beer na nakuha si Bearfield, mahihirapan na talaga yung mga ibang teams na i-double team ito si Junmar Fajardo sa low post. Dahil syempre kung meron kang Bearfield, Lassiter, CJ Perez dyan, mahirap na yung kalaban. Kaya yan ngayon ang aabangan natin dito sa magiging move na to ng San Miguel Beer. Ayon dito sa mga reports na lumalabas, ito raw Rain or Shine Elasto Painters ay ready na makipag-trade dito sa Barangay Ginebra dahil gusto nilang mag-revamp. Ang ibig sabihin nito, gusto ng ROS na maging mas malakas yung kanilang lineup ngayon dahil medyo disappointed sila dito sa nangyaring finish nila dito sa Commissioner's Cup kung saan natalo sila dito sa TNT Tropang Giga. Alam naman natin na itong TNT Tropang Giga ay malakas na team yan talaga. Pero sa paniwala ng Rain or Shine, dahil dito nga sa naging injury kay Jason Castro, dapat kahit papano ay nagkaroon sila ng tsansa na manalo. Pero nakita naman natin hindi naging maganda resulta. At kahit nung injured si Castro na natalo sila kagad kaya maraming naniniwala na kailangan ng i-revamp itong lineup ng Rain or Shine. At yan ang dahilan kung bakit gusto nila na makipag-trade sa Ginebra. Ang Ginebra daw ngayon gustong makuha itong si Keith Datu mula dito sa Rain or Shine Elasto Painters. At payag naman daw itong Rain or Shine kung ang magiging kapalit daw nito ay si Ben Adamos at isang first round draft pick. So, ibig sabihin, mukhang yan ang gusto nitong lineup ng Rain or Shine na siya ang maging kapalit. Dalawang magiging kapalit ni Keith Datu at parang payag naman daw ang Barangay Ginebra. Kung sakasakali na matuloy nga ang ganitong trade, posible na ito i-anunsyo pagkatapos ng conference na to. Kaya dito natin masasabi na itong lineup ng Barangay Ginebra ay lalong lalakas kung sakasakali na magkaroon ng mas matinding performance ng Ginebra sa susunod na conference. At kung makukuha nila si Keith Datu at ang kapalit lang si Ben Adamos at first round draft pick, lalalim yung bench nitong Ginebra at yung kanilang front court. At yan naman talaga ang hinahanap nitong si Coach Tim Cone. Kaya wag na tayong magulat kapag natuloy ang major announcement na ito ng Rain or Shine at Ginebra. Ang Converge Fiber XS daw ngayon ay ready na makipag-usap dito sa TNT Tropang Giga para sa posibilidad na makuha itong si Mikey Williams. Alam natin na medyo nag-aalanganin itong lineup ng Converge Fiber XS kung kukunin ba nila si Mikey o hindi. Pero ngayon daw mukhang nanaig yung kagustuhan nung nasa management na makuha itong si Mikey Williams. Ang nagiging problema kasi dito ay yung kapalit. Dahil medyo mahirap i-judge yung value ni Mikey Williams. Ang TNT dati ang gusto 5 ang kapalit nito si Mikey Williams. 2 players, 3 draft picks. Tapos bumabaraw yan dahil na medyo hindi maganda performance ni Mikey doon sa Strong Group Athletics nung naglaro siya. Pero ngayon parang hindi pa rin kontento itong Converge dito sa hinihiling ng TNT Tropa kaya hindi sila magkasundo. At yan ngayon ang nagiging problema dito kung paano nila maaayos itong ganyang sitwasyon. At yan nga ngayon dahilan
Pero itong lineup ng itong management ng Converge mukhang ready na raw na makipag-usap dito sa lineup ng TNT Tropa para makuha na si Mikey. Ngayon, kinakailangan nila siyempre na magkasundo kung sino ang mga ibibigay na kapalit dahil hindi naman magiging madali ito para dito sa Converge kung basta mamimigay sila ng mga starter dahil alam naman natin na bata pa yung mga players ng Converge at ayaw nila siyempre na ipamigay yan para dito kay Mikey dahil si Mikey ay matanda na. Kaya yan ngayon ang pinag-aaralang mabuti nitong Converge at ng TNT kung sino pwedeng kapalit. Parang gusto raw ng TNT si Jeyo Ambohot pero yan ay pinag-iisipan pa rin ng Converge dahil si Ambohot ay 6'7 yan, 29 years old lang at napakataas ng ceiling nito sabi nga nila. Kaya mukhang hindi pa sila magkasundo kung dito talaga mapupunta itong si Jeyo Ambohot for Mikey Williams. Pero rest assured, nag-uusap pa rin itong Converge at itong TNT Tropang Giga. Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay pinag-aaralan pa rin kung itong si Chito Victorero ay mananatili sa pwesto o hindi. Dahil parang nahahati ang management kung ito si Victorero ay papalitan o kung siya ay mananatili pa sa pwesto. Dahil itong laban itong si Victorero dito sa Commissioner's Cup, alam naman natin na medyo mabigat yung pinagdaanan niya. Kahit papano nakaabot sila dito sa quarterfinals pero natalo sila dito sa Northport Batangier. At nakita naman natin kung paano dinurog ng Hinebra itong Northport. Kaya ito marami nagsasabi na kung sakaling Magnolia ang nakaharap ng Hinebra, baka mas masama pa naging resulta. Kaya yan ngayon ang pinag-iisipang mabuti kung ano ang gagawin nitong lineup ng Magnolia, kung tatanggalin ba si Victorero o hindi. Dahil pinag-iisipan nila mabuti dahil alam naman natin na ito si Victorero, marami ng mga fans ng Magnolia gusto siyang mawala dyan. Pero mukhang merong nasa management na gusto na manatili pa rin ito si Victorero at bigyan pa ng isang pagkakataon para mag-deliver ng kanyang magandang performance. Pero sa ngayon, hindi pa natin natitiyak kung sakasakali nga na ito'y matutuloy talaga. Dahil kahit na maraming mga candidates na pwedeng ibigay dito na pwedeng kapalit ni Victorero, meron pa rin mga naniniwala na baka the best man for the job pa rin itong si Chito. Kaya yan ngayon ang pinag-aaralan at pinag-iisipang mabuti nitong mga coaching staff ng Magnolia. Pagdating naman doon sa mga trades, naka-hold muna yan. Dahil siyempre, depende yan kung papalitan yung coach o hindi. Kung magpapalit sila ng coach, siyempre, kinakailangan muna nilang mauna yan para yung coach na papalit, magkaroon siya ng chance na pumili ng mga players na gusto niyang kunin. At yan ngayon ang kinakailangan talaga na usisaing mabuti ng Magnolia para masiguro na pagdating nitong Philippine Cup, yung kanilang laro ay magiging mas maganda at hindi na katulad nitong nangyari sa Commissioner's Cup. Shoutout kay Romeo Conchada, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Jonel Alagon at Celino Valles family, RG Bueno at Dalina family, Anthony Alon family, kay Dalmacio de Guzman, Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, Alicia Garcia, Michael D., Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang at sa iba pa nating mga viewers katulad ni Dexter Domer at Enju.